Okay, next naman natin is decile. Sa decile po, ang kailangan lang naman natin is yung finding the decile po using group data po. Group data lang po tayo. Okay, so si decile naman po, kung si quartile po, hinahati yung given data natin into 4 equal parts, si decile naman po, hinahati niya yung data into 10 equal parts po. So, start na po tayo sa example number 1 po. Ay, example po natin. Dahil ito lang naman po pala yung example natin. So, we have frequency. Okay, so ito na yung given data natin. Ito yung example natin. So, we have 35 to 39, 30 to 34, 25 to 29, 20 to 24, 15 to 19, and 10 to 14. So, again, ito po yung formula natin para sa decile. We have decile 1 is equals to L plus close parenthesis tayo dito, 1 over 10 n minus CFP over F times I. Again, this sub 1 is equals to L, which is the lower boundary, plus 1 over 10 times n, which is the total number of given data natin, minus CFB, again, cumulative frequency below po dun sa kailangan nating decile, then yung frequency po ng decile natin. Then, yung I is, again, yung class size po ng ating given data. So, dun muna tayo sa class size. Again, madali lang po yan. Bibilangin lang po natin. 35, 36, 37, 38, 39. So, it is 5. Next po yung CF natin, o yung cumulative frequency. So again, dahil ito ay mataas pababa, so dun tayo magsisimula sa baba. So we have 3 plus 6 is 9, 9 plus 8 is 17, then 17 plus 10 is 27, 27 plus 7 is 34, then, 34 plus 2 is 36. So, ibig sabihin, ang total given data natin is 36. Okay, 36. 34 plus. Okay. So, next na tayo. Doon na tayo sa cumulative frequency percentage. So, again, ganun lang din naman po yan. Katulad ng sa quartile po natin, ito pong CF po divided by sa total number of data. Again, CF divided by N po natin times 100. So, kapag dinivide po natin yan, then times sa 100, makukuha po natin is 8.3. Ito po ay 25. Ito po ay 47.2. Ito ay 75. Then, 94.4. And 100, syempre. 100% yung nasa dulo natin. Okay, next po is i-identify na natin yung mga kailangan nating data para sa ating formula po. So, dun muna po tayo sa 1 over 10 times n. Okay, so we have 1 times 36 naman po yung n natin. So, 36 over 10. It will be 3.6. Okay. 3.6. Saan siya kabilang dito sa ating cumulative frequency? So, meron tayo ditong 3, pero 3.6 siya. So, dapat nandito siya sa bandang taas po. Ito. So, ito po yung
dito siya nakabilang. Kasi lampas na po siya ng 3. So, kabilang na po siya sa 9. So, ito po yung aking decile 1. So, dito na tayo magbase dito sa mga lower boundaries natin, CFB at saka frequency natin. Okay. So, lower boundary natin, it is 14 and 15. So, ibig sabihin, ang lower boundary niya is 14.5. Okay. Next po is yung CFB natin. CFB, again, yung nasa baba niya lang, which is yung 3. Then, yung frequency niya is 6. Then, yung I natin is 5. Okay, so, solve na po natin. So, we have lower boundary natin is 14.5 rather. 14.5 plus, nakuha na natin kanina yung 1/10 times n, which is 3.6 minus 3, yung CFB natin, over 6 times 5. Okay. So, we have 14.5 plus, minus natin to, 3.6 minus 3, it will be 0.6 divided by 6 times 5. So, we have 14.5 plus, divide lang natin to, it will be 0.1 times 5 po. So, we have 14.5 plus 0.5. Then, it will be 15. Okay. So, ibig sabihin, ang decile 1 po natin is 15. Ibig sabihin lang din po, yung 1/10 ng 36 po ay nakakuha ng score na 15 below po. Okay, so, ganun din po ang gagawin nyo sa decile 2. Pag decile 2, again, mababago lang to ng 2. Pag decile 3, mababago lang ito ng 3, 4, 4, pag 5, 5. Ito lang po yung babaguhin nyo. Yung nasa taas o numerator ng 10 kapag nagbabago yung number ng decile dito. Okay?